Sa ngayon ay wala pang bagong update at impormasyon patungkol sa katayuan ni Al Horford, De'Anthony Melton and Gary Payton II na parehong nasa radar ng Golden State Warriors. Kung ating babalikan yung mga impormasyong nasagap natin sa mga nagdaang linggo, ang Golden State Warriors at sina Al Horford at Melton ay mayroon ng verbal agreement patungkol sa kanilang kontrata at kagustuhan na pumirma sa Golden State Warriors. Bale sa puntong yon ay kanilang hinihintay lamang kung ano ang magiging resulta kay Kuminga. Pero sa ngayon sa pinakalitas na report patungkol kay Kuminga, hindi na po itutuloy ng Golden State Warriors ang pagtitrade sa kanya. So ang malaking katanungan sa ngayon, ano ang susunod kay Al Horford at kay Gary Payton pati kay Melton? Sa ngayon mga idol ay wala pang konkretong detalye patungkol dyan, pero so far magdedepende po ito kung anumang kontrata ang pipiliin nitong si Kuminga. Kung tatanggapin ba niya ang qualifying offer na nasa 7.9 million o kanyang tatanggapin ang 45 million sa loob ng 2 taon. Considering na mas mapapadali kung kanyang tatanggapin ang qualifying offer, malamang sa alamang ay yun talaga ang kanyang pipiliin. 1-year deal, pagkatapos nun ay magiging free agent na siya at makukuha niya na ang kanyang gusto na makaalis sa poder ng Golden State Warriors. Dahil kung sakaling yung 2-year deal ang kanyang pipiliin, syempre matatagalan pa siya. So sa ngayon, nakadepende po ang status ni na Horford, Melton, Gary Payton sa kung anong kontrata ang pipiliin ni Kuminga. Noong nagdaang season ay nilagay na ng Portland Trail Blazers ang pangalan ni Jeremy Grant sa trade market, pero sa ngayon ay hindi pa ito na iti-trade. Kaya dahil dyan ay maliit na lamang sa ngayon ang posibilidad na siya ay may iti-trade. Definitely makakasama siya ulit ng Portland Trail Blazers at ngayon ay magsesettle po siya sa kanilang second unit o bangko. Sa ngayon ay mas mahirap nga hong palitan itong sina Deni Avdija at si Toumani Camara sapagkat magagaling silang player. Maganda yung kanilang kontribusyon, yung kanilang performance nung nagdaang season. Sa ngayon mga idol ay bababa po ang value nitong si Grant sapagkat mataas ang kanyang kontrata. Siya ang pinaka mayroong malaking kontrata bilang isang reserba. Kumbaga sa madaling salita, yung kanyang kontrata ay pang starting lineup. Pero ngayon sa Portland Trail Blazers, bangko siya. Ngayon ayon mismo sa NBA Insider ng Portland Trail Blazers, mapapadali ang proseso sa pag-alis nitong si Grant sa Portland kung sakaling mayroon siyang mapapatunayan sa kanyang performance sa season na ito. Kung mag-i-improve siya, tataas ang kanyang value at magiging madali para sa Portland Trail Blazers na siya'y i-trade. Kahit iba na ang may-ari ng Los Angeles Lakers, governor pa rin si Jeanie Buss. Ibig sabihin niyan ay ligtas muna pansamantala itong si Rob Pelinka sa kanyang posisyon bilang kanilang general manager. Sa ngayon, yung posisyon ni Jeanie Buss bilang governor, yun lang daw ang humahawak sa posisyon rin po ni Rob Pelinka. Kung sakaling papalitan na si Jeanie Buss ay paniguradong mapapalitan rin po si Rob Pelinka. So as long as nandyan pa si Jeanie Buss ay safe na safe itong si Pelinka. Sa ngayon ay nasa magandang katayuan itong Los Angeles Lakers. So far kung mayroong magandang tinatakbo ang isang team ay malabo pang mapalitan ang mga front office staff nito. Para sa Lakers ay paniguradong magtatagal pa itong sina Jeanie Buss at Rob Pelinka. Grabe kahit na malayo, ang linaw pa. Ayan kitang-kita dito. Ito yung matatanggap mo yung ating karton ng binoculars at meron tayong libreng phone holder. Ayan freebie yan, libre yan. Samantalang meron din siyang pouch na kasama para dyan mo isilid. At eto na, susubukan natin dito. Ayan malayo yan. At eto na, sisilipin natin dito. Wow. Kitams. Ang linaw, grabe. Yan pasensya na sa kamay. Ayan.